11 taon na akong naglalayag at sa bawat kontratang tinatapos ko, iisa lang ang dahilan ko, pamilya. Hindi ko iniisip ang pagod, gutom o pangungulila. Basta para sa kanila, kakayanin ko. Lalo na para sa bunso naming si Eric. Matalino, mabait, at pangarap kong makapagtapos siya ng kolehiyo. Siya yung inspirasyon ko tuwing may bagyo, tuwing walang signal, tuwing gusto ko nang sumuko. Sabi ko sa sarili ko, pipilitin kong makapagtapos din siya ng pag-aaral para maging marino din siya. Tuwing sahod, unang padala ko lagi ay pang tuition Eric. Ginawa kong pangalawang anak ang kapatid ko. Binili ko ng laptop, ng cellphone, ng mga gamit para hindi siya mapag-iwanan. Kasi gusto kong makita siyang umangat siya. Gusto kong maramdaman niya na lahat ng sakripisyo ko may saysay. Hanggang sa dumating na ang araw ng aking pag-uwi. Sorpresa ito at ayaw kong ipaalam sa asawa at kapatid ko. Paglapag ng eroplano sa NAIA, ibang klase ang excitement dahil sa tagal-tagal ko nang nagtatrabaho, ngayon ko lang sila sosopresahin. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe mula NAIA hanggang Pampanga, narating ko ang aming bahay. Tahimik. Binaba ko ang aking maleta at pasalubong sa harapan ng aming bahay at sinubukan kong buksan ang pintuan. Pero nakasara ito. At dahil dun, napapunta ako sa gilid ng aming bahay. At sa bintana ng aming kwarto, dun ko nakita ang kapatid ko at ang asawa ko na naghahalikan. Nag-init ang ulo ko na para bang sasabog. Pumunta ako sa pintuan sa likod ng bahay at doon nakabukas ang pintuan sa kusina. Dumiretso ako sa kwarto at nakita ko ang kapatid ko at ang asawa ko. Walang anong-ano'y binugbog ko ang kapatid ko at pinalayas ko silang dalawa sa bahay. Pagkaalis nila, umupo ako sa sala at doon ako bumigay. Tumulo ang luha ko at parang biglang huminto ang oras. Parang bawat sakripisyo ko sa dagat, bawat dolyar na pinapadala ko, biglang naglaho sa isang iglap. Lahat ng pagod ko, lahat ng tiwala ko, ginawang laro ng dalawang taong pinakamalapit sa puso ko. Ngayon, dito ako sa barko naghahanap buhay pa rin. Di na para sa asawa at kapatid ko, kundi para sa anak ko na lang. Minsan, habang nasa dik ako at pinagmamasdan ang alon, tinatanong ko ang sarili ko, saan ba ako nagkulang? Masama bang magmahal at magsakripisyo para sa pamilya?